Tayo po ay nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi namin ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang salibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang 5 niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, "Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hentil at ibang mga taga-Hudiya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapamamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan kanya ng pilak, ginto at iba pang kaloob." Ngunit malakas na sumagot si Matatias, "Kahit lahat ng Hentil ay nasumunod sa hari, at dito'y nilabag niya ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari, at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman." Katatapos pa lamang na magsalita ni Matatias, ng isang kapwa Hudyo ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa puot. Nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay din niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan, gaya ng ginawa ni Finis nang patayin nito si Simri na anak ni Sulu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatias ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw, "Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin." Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang nananirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya noong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipankot naghahandog niyang hain. Ang buong kalangitay naghahayag ng ang Diyos. Isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na papaligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at kikipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila at lilipunin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pagtangis ng ating Panginoon sa lungsod ng Jerusalem, siguro kung marunong lang siyang manumbat, sasabihin po niya, bakit kasi ang titigas ng inyong mga ulo? Bakit ang hirap sa inyong sumunod sa mga utos at tumupad sa mga pangako? Hindi pa ba sapat ang aking pagdating sa inyong harapan? Pero hindi naman ganong klase ang ating Diyos. Lahat na ng pagkakataon ay binibigay na niya sa atin kahit na ang lahat-lahat sa Kanya ay naibigay na niya, subalit ganun pa rin tayo. Bakit po ba ang hirap nating sumunod? Pagiging masunurin ang tinatakbo ng tema sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Makabeyo. At nakita talaga natin mula noon hanggang ngayon, may mga taong hindi sinasapuso ang kanilang mga naririnig. Palaging ang baluktot at kung ano ang pumapasok sa isip ang sinusunod. Ni hindi mag-isip, magnilay at magdasal sa mga salita, desisyon at aksyon na kanyang gagawin. Pero paragi din namang may tapat at matatawag nating masunurin. Na kahit anong ibigay na kapalit, wag lang sumunod ay maninindigan pa rin dahil sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumusunod sa akin. May paninindigan, alam ang dapat sundin, batid kung sino't ano ang kanyang sinusundan. Ito na marahil ang dahilan kung bakit tumangis ang ating Panginoon. Nagpumilit siyang maging katulad natin. Hinubad ang lahat para malaman kung ano ang mga nangyayari sa tao.
pati sariling buhay ay inialay para maipakita at maipatama ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Subalit, ayaw pa rin nating sumunod. Sarili pa rin nating kagustuhan ang ginagawa. At ano po ang babala sa atin? At ni isang bato'y wala siyang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Iligtas tayo, tayong lahat, dahil ang kaligtasan dala ni Kristo ay para sa lahat. Hindi pa ba ito sapat para tayo sumunod sa Kanya? Hindi pa ba ito sapat para siya ang ating sambahin? Hindi pa ba ito sapat para gawin natin ang tama at mabuti? May panahon pa, magsimula po muli tayo. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, maging ating panuntunan sa buhay ang sagot sa ating salmo. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, lalo na sa mga sumusunod sa Kanya. Ipanalangin natin ang ating mga pangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya, bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem, ang pinangakong mamanahin natin. Ating pong itutugon, Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Ang simbahan naway maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo maghati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Atin nawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit, naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo, maging sa pagpapakasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. Sa mga tapat na yumao, sana'y maibigay ang mga walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama nawa namin ang iyong presensya. At sa sandali pong katahimikan, ibulong po natin sa ating Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan, lalong-lalo ng kahilingan ng miyembro ng ating pamilya. Ama naming Diyos, huwag nawa kami umatras o makatubiling lumakad ng pasulong sa paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Palakasin nawa ng mga panalangin ito ang aming pananampalataya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paghahandog ng alay ay narito pon, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahandog ng alay, ngayon ay sisimulan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipakalob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga na walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuming pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan sadat patuloy sa iyong kaliwanagan, kawan mo't pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang kalis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kabi-adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawa lumingon sa pinanggalingan itong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay, buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alasin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman o Panginoon ang iyong agawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayok yung taglay ang kapayapaan, pag-ibig at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos.